Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, banggaan ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal na uwi sa labanan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Inilabas na nga ang isang video ng paghabol at panghaharas ng China sa isa sa mga rigid hull inflatable boats o RHIB ng ating Philippine Navy, kung saan ito binangga ng China at sinusubukang pigilan ang RHIB. Tuluyang nabutas at sinira ng China ang mga RHIB ng Pilipinas na magdadala sana ng mga food supplies at armas sa BRP Sierra Madre. Kinuha ng China ang armas at mga kagamitan ng ating mga sundalo. Nagsalita na ang Armed Forces of the Philippines kaugnay sa mas agresibong panggigipit ng China sa mga tauhan ng Philippine Navy, sa kasagsagan ng resupply mission noong araw ng Lunes sa Ayungin Shoal, ibinunyag ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr., sa isang press conference sa pagbisita niya sa Puerto Princesa, Palawan, na lumaban ang mga tauhan ng Philippine Navy gamit ang kanilang kamay lamang, laban sa China Coast Guard personnel na armado ng kutsilyo at itak ng harangin, banggain at sumampa ang mga ito sa boat ng Pilipinas. Sa kabila aniya ng presensya ng mga armas sa loob ng resupply boat ng Philippine Navy, hindi ginamit ang mga ito dahil iniiwasang magkaroon ng gyera. Sa halip ay tinulak ng mga Navy personnel ang rigid hull inflatable boats ng China Coast Guard para mapigil ang banggain ng mga ito ang Philippine boats. Okay, this is the first time na nakitahan po natin yung Chinese Coast Guard na nagdala ng mga bolo, ng mga sibat, ng mga kutsilyo. On the other hand, yung tropa po natin, wala tayong dala ng mga ganun. And we mentioned that yung mga baril na dala natin were disassembled and naka-gun case siya, naka-gun case, because we were transporting this to LS-57. So wala tayong armas na dala, na bladed weapons or whatever. Pero yung Chinese, yun po yung ginamit nila na pangsira, pangbutas dun sa mga rig natin, sa mga rubber boats natin. Kitang-kita po, meron po kaming mga videos na hawak. And we saw in the video how the Chinese even threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo. Lumaban po with their bare hands. With their bare hands. Makikita niyo po, tinutulak nila yung rig ng kalaban, ng Chinese Coast Guard palabas, palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them with their bolos, their machete, and other bladed weapons. Kaya ako po ay hangang-hanga sa ating mga sundalo. Despite the absence of weapons or certain items to defend themselves, ay lumaban pa rin po sila. Gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirahin yung ating mga boats. Hindi po natin hinayaan sila. Lumaban po tayo. But then again, may mga limitations po tayo. Because, number one, we were outnumbered. Yung dalawang rig natin, ang katapat niya, 8 na rigs na Chinese Coast Guard. Hindi lang po rigs, may mga steel hull na mga boats pa rin sila na
binabangga dun sa ating mga reefs. So, talaga pong hangang-hanga ako sa sundalong Pilipino, sa ating mandirigma, mandaragat, pati na rin po yung ating mga Coast Guard because of the restraint that they practice. No? Dahil napakalapit po nun yung pinangyarihan nito dun sa LS-57. And as you all know, LS-57 is also armed. No? May mga armas po tayo, but we did not use those. We did not use those because our objective is that while we want to bring supplies to our troops following international laws, our objective is also to prevent war. Ayaw po natin na magkaroon ng gera. Samantala, kinumpirma naman ni AFP Western Command Chief Rear Admiral Alfonso Torres Jr. na binutasan ng China Coast Guard personnel ang inflatable boats ng Philippine Navy gamit ang kanilang mga bolo. Kinumpirma din ni Torres na kinumpiska ng CCG ang 7 firearms subalit nasa loob lamang ito ng kaha ng baril at hindi ginamit ng mga Pilipino sa kasagsagan ng resupply mission. Ginawa ng AFP officials ang paglilinaw kasunod nga ng pagbangga, paghatak at pagsampa ng CCG personnel sa maliit na bangka ng Pilipinas, na nagresulta sa pagkasugat ng 8 tauhan ng Philippine Navy kabilang ang isa na naputulan pa ng daliri sa insidente. Ang naging aksyon ng baliw na CCG personnel ay control measures daw umano alinsunod sa kanilang iginigiit na soberanya sa halos buong disputed waters, na sumasaklaw sa karamihan sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pinababayaran ng Armed Forces of the Philippines sa China ang sinira nilang Rigid Hull Inflatable Boat o RHIB sa Rore Mission sa Ayungin Shoal noong 17 ng Hunyo. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ginamit umano ng Chinese Coast Guard sa pagsira at pagbutas sa RHIB ng Navy ang bolo, sibat at kutsilyo habang pinipigilan ang operasyon ng militar sa BRP Sierra Madre. Sabi ni General Bronner, ito ang unang pagkakataon na nakitang nagdala ng bladed weapons ang CCG. Bukod dito ay pinababalik din ni General Bronner sa CCG ang kinuha nilang mga nakakahon na disassembled na baril na dala ng mga tropa. Thank you very much, sir, for your questions. For rigs, no, yung rigid hull inflatable boats, no, yung isang rig natin ay inipit nila, no? Marami po kasi silang mga dineploy na mga rigs nila. So, yung isang rig natin, inipit nila, no? And then sa kanila before, no? But of course, yung tropa natin, prevented, trying to prevent them. So, may mga nakuhang mga baril, may mga nakuhang mga ibang equipment, sinira yung ating mga equipment on board, pati yung motor natin, no? At tinusok rin binutas yung ating rigid hull inflatable boats. So our action now is that we are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment. And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused. Babayaran nila po yun. Dahil hindi po tayo papayag na ganun lang na sisirahin nila yung ating mga kagamitan at kunin lang nila. For me, this is piracy already. Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our equipment. Again, parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions nila. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.